So, mga sangkay, marami pong masasawi sa Metro Manila kung mangyayari ito. Usap-usapan po kasi ngayon mga sangkay, mismo mga opisyal ng ating pamahalaan, itong patungkol po sa the big one na possible po at any moment, pwede pong tumama dito sa NCR or sa Luzon, sa Metro Manila mga sangkay. At ayon po sa report, hindi pa daw handa o hindi talaga handa ang buong Metro Manila kung tatama ito. So magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay, ito mahalagang impormasyon itong mga sangkay na lumabas ngayon mula po sa ating media dito sa Pilipinas. Kasi nga po pinag-uusapan dito ang patungkol po sa malaking banta dito po sa Pilipinas, especially po dito sa Luzon, ang Metro Manila. Dahil may tinatawag po na the big one. Ay, alam nyo mga sangkay, matagal na pong pinag-uusapan ito. Matagal na rin sinasabi ng FIVOX na hinog na ito at any moment pwede pong mangyari. Pero bakit mga sangkay, hindi pa rin po ito nagaganap? Ngayon, usap-usapan po mismo mga opisyal natin ang naglalabas ng mga impormasyon tungkol po dito. No? Pag-usapan po natin yan. But anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na ito mga sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. No? Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon na mga nangyayari po sa ating mundo at maging sa ating bansa. And 1.23 million subscribers na po tayo dito. No? Parami po tayo ng parami mga sangkay. Sa mga nanonood sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. At ito, sundan nyo lamang po ako. Sa mga nanonood po sa Facebook, gawin nyo po ito. I-check nyo po sa inyong mga cellphone. Meron po kayo makikitang tuldok bandang itaas ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo. I-check nyo sa itaas. Meron po diyang 3 tuldok. Kagaya po ng nakikita nyo sa screen. Pindutin nyo po yung 3 tuldok. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. At gano'n lamang po kasimple. Ngayon ito na mga sangkay. Usap-usapan po itong the big one. No? Ayon po sa report, ayan. NCR at mga karatig lugar dito sa Luzon hindi pa daw handa sakaling tumama ang the big one. Kung sakaling tatama. Matagal na po itong pinag-uusapan mga sangkay. Siguro 2007 o bago pang 2007, sinasabi na po nila na sobrang hinog na daw po yung fault line at any moment pwede na daw bumaliktad itong kalupaan mga sangkay at talagang marami po ang papanaw kung mangyayari ito. Ngayon, ito po ang report, mga sangkay. Tingnan po natin. Mga opisyal po mismo natin ito ng ating pamahalaan. The communities are thinking that we are fully prepared to respond. But ask ourselves, are we really that ready? I'm sorry to say that my personal answer is not yet. Tanungin nyo daw yung mga sarili natin. O yung mga, lalo-lalo na po yung mga nakatira po sa Metro Manila. Ready ba tayong lahat mga sangkay kung mangyayari ito? O maging yung mga officials? Kumbaga tanong po ito sa kanila. Ready ba tayong sakluluhan ng sambayan ng Pilipino? Ayon po sa kanya. Kung sakaling mangyayari itong the big one? We have a lot of things in place, but overall, not yet. Hindi pa handa ang Greater Metro Manila area sa pinsalang maaaring idulot ng magnitude 7.2 na lindol. Grabe, no? Ang tindi niyan. Mga sangkay, eto, tingnan nyo mabuti. Yan po yung fault line. Mula po yung Bulacan, papunta dito sa, kung hindi ako nagkakamali, papunta pa po itong Cavite. No? At malaking, kung titingnan nyo mga sangkay, buong Metro Manila, ano yan eh, ito po ay fault line lamang. Pero yung paggalaw, itong nakikita nyo mga sangkay na line, fault line lamang po yan. Pero yung paggalaw yan, damay, ito, aabot pa po yan Rizal, Bulacan, papuntang Cavite, Laguna, mga sangkay. So, marami po talagang madadamay dyan. So, ito tingnan nyo mabuti. Ito po yung Metro Manila. Yan, tingnan nyo mabuti mga sangkay. Kung gaano karaming mga building ang mayroon po ngayon ng Metro Manila. At ayon po sa report, mayroon pong tinatawag, anong building, yung bago itayo, yung building mga sangkay, mayroon po silang sinusunod na pundasyon. Ngunit marami daw po sa mga naitayong
building dito sa Pilipinas, hindi naman talaga sinusunod yun. So kapag lumindol, madali lang daw po itong matutumba. Madali lang daw po itong babagsak mga sangkay. Ayon po sa kanila. Ngayon, kung ganyang karami ang building sa Metro Manila, just imagine kung ilan po ang papanaw kung mangyayari itong mga sangkay. Diba? Lawak po niya, no? Ayan, isa sa mga halimbawa mga sangkay ay ito. Posible itong mangyari. Magiging ganito po talaga. May iba, matitira, makakatayo pa rin, mga sangkay. Pero yung iba, talagang ano yan, bagsak. Ang problema dyan, yung tao na naroon at that time. Kasi ayon nga po sa PBOX, hinog na daw po talaga ito eh. At any moment, pwede pong mangyari, but until now, hindi pa rin po talaga nangaganap. No? Mamaya, mga sangkay, meron po tayong sariling opinion tungkol dyan. Pag-usapan natin yan. Area sa pinsalang maaaring idulot ng magnitude 7.2 na lindol na tinaguriang The Big One. Ito ang palagay ni Office of the Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno sa gitna ng banta ng paggalaw ng West Valley Fault. Grabe. Batay sa pag-aaral ng mga eksperto, posibleng tamaan ng malakas na lindol ang Metro Manila kung saan tinatayang aabot sa 30,000 taong maaaring masawi. Ilan, mga sangkay? Masawi, panguna kung saan tinatayang aabot sa 30,000 taong 30,000 ang posible na madali po nitong lindol. Na tao na bilang ng tao. Just imagine kung gaano katindi yan mga sangkay. Aring masawi, pangunahing dahilan na nakikita sa posibleng pagkamatay ng libu-libong tao ay ang mga pagguho ng mga gusali. Paliwanag ni Undersecretary Nepomuceno, walang saysay ang paghahanda kung marupok ang gusali. Correct. So the strict implementation of the building code. Yun ang sinasabi po natin. Yung building code. Yan po dapat. Kaso ang dami pong naipatay yung building na hindi naman po talaga sumunod dyan. Yun ang problema. Our first line of defense. Second, those who are in the vulnerable areas, especially landslide-prone areas, must be relocated. And lastly, the government, national and local, and our friends in the private sector, including media, we should relentlessly campaign for the safety of our communities. Sa panahon ng mga sakuna at kalamidad, mahalaga ang nagiging papel ng mga emergency responders sa mga komunidad ayon sa Office of Civil Defense. Kaya naman kasabay ng mga ginagawang hakbang ng pamahalaan, kaisa ang UNTV News and Rescue sa patuloy na naghahanda laban sa epekto ng The Big One. Grabe. Wag naman po sana, no? Pero alam nyo mga sangkay, ang isa sa reason kung bakit po hindi nangyayari itong The Big One dito sa Metro Manila, dahil po sa dami ng nagpe-pray ng mga Pilipino. Yun lamang po yun. Marami pong Kristiyano ang ating bansa, marami pong mga mananampalataya. So, mga sangkay, ayon nga po sa Bible, sabi po dito, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, isa sa nakikita ko dito mga sangkay, bakit hindi po ito nangyayari? Kahit sinasabi po ng mga eksperto na hinog na at any moment pwede pong mangyari mga sangkay. It's because of many people are praying for protection for our country. Yan po ang nangyayari mga sangkay. May mga prophet, no? Na sinasabi po nila na may mga angels daw po sa Pilipinas na hindi po kasi natin yan makita mga sangkay. At may mga ilan hindi maniniwala dyan. But we as a Christian, we believe na nagsasend ang ating Panginoon ng mga anghel para proteksyonan ng ating bansa. So wag po natin abusuhin. Alam nyo, mga sangkay, may duda ako dyan na mangyayari po itong The Big One kung mangyayari ang isang matinding abomination sa Pilipinas. Hindi ko alam kung nagigets siya akong mga sangkay. Mahirap banggitin dito.
Pero kapag nangyari ito, kapag naaprubahan ito, itong malaking kinaiinisan ng ating Panginoong Diyos na kasalanan, na dahilan kung bakit niya tinupok ang Sodoma at Gomorra, mga sangkay. Kapag nangyari yan sa Pilipinas, baka mangyari po yung posibleng mangyari ito. Kasi ang protection lamang po natin dito, mga sangkay, kung tayo po ay, sabi po dito, if my people which are called by my name shall humble themselves. Kasama po dyan, mga sangkay, yung ang pagpapakumbaba na, Lord, magpapasakop ako sa iyo. Kahit yung laman ko, iba yung sinasabi, pero this is your will. Diba? So, ito lamang po ang paraan, mga sangkay. Sa ngayon, hindi inaalaw ng ating Lord na mangyari ito. Pero kapag inabuso natin ang grasya ng ating Panginoon, pwede ito mangyari. And this is a warning to each of us na patuloy na ipag-pray ang ating bansa. No? Hindi po biro itong the big one. Imagine, mga sangkay, kapag nangyari ito, ayan, no? Dami mga building po niyan. Kay UNTV News and Rescue Training Officer Angelo de la Paz, buwan-buwan ang pagsasanay na isinasagawa ng organisasyon, partikular na ang disaster management training. Bukod dito, hindi rin tumitigil sa pagpapalakas ng pwersa ang UNTV News and Rescue. Okay, so ano na to, mga sangkay, no? Kumbaga, maging ang media, nagre-ready na rin po. Sakaling mangyari ito, tutulong din po sila. Matindi po yan, mga sangkay. If you remember, last time, Turkey ba yun? Saan ba yung bansa? Nangyari po yung ganung klaseng pagyanig na umabot po ng 50,000 yung napatumba. Ang tindi nun, mga sangkay. So we have to pray for our country. For protection. Yun lamang po, magkaisa po tayo. Lord, yung paintulutan itong ganitong klaseng event na mangyari. Alam po natin na ito ay nakasulat sa Bible na mangyayari nga po ito mga paggalaw ng kalupaan, but i-safety nawa ng ating Lord ang Pilipinas sapagkat maraming nagpipray. No? So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Tingin nyo ba ready ang Pilipinas kung sakaling mangyayari itong the big one? Comment nyo po sa ibabang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Kaya naman hanapin nyo po ito sa YouTube. Tapos i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.